is about life's foundation. Foundation is not the foundation that we put in our makeup, but the foundation that gives a strong base in every structure that we do. Just like this building. So later we will discuss about foundation and how it is very important in our Christian spiritual journey. Amen? Hallelujah. Let us read the Word of God in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Let us open our Bible in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. It says here, Matthew is in the New Testament, the first book of the New Testament. Kindly check din kung nakikita ang mga tao. Kindly check our video kung nakikita ang mga tao. Wala. Wala na, ibaba mo konti ko. Wala na tayo isa. Thank you. Praise God. Hallelujah. So praise the Lord. Welcome once again to our Saturday service. Hi, Ma'am. Nandiyan ka sa ito. Wala kang baby dyan. Okay. Praise the Lord. There's still a chair here. Kasama sa buwan. You can take it. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. It says, therefore, whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. Amen. But everyone who hears the sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. And great was its fall. Let us pray for the word of God. Our Heavenly Father, we thank you so much for allowing us to gather together to worship and glorify your holy name, O God. Thank you for everyone who are here, O God, and who join together to worship you in spirit and in truth, Lord. May you are glorified in our worship, in our praises, in our worship, so God, Lord, that we sing, O God, unto you. We dedicated it all for you, God, worshiping your splendor, O God. Today, O God, we also wanted, Lord, to listen to your word, O God, Lord. Holy Spirit of the living God, we recognize your presence in our midst, O God. Please teach us and open us with your heart and mind, Father God, that we may be able to understand the teaching of God that you will give to us. Let your revelation knowledge be upon us, O God, and use your servant, O God, as a vessel of your word. Thank you, Father. We give you praise and we give you honor, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. This is a popular message, and this is a very important message for each one of us. In our Christian journey, we need to have proper foundation. Our foundation is so crucial that without the proper foundation, you will easily fail or fall when there's temptations, trials, and tribulations will come to your life. When there's some pressures that will come to your life, you will easily give up. You will easily give up on your life, and others' life, and even your family's life. So we need foundation. We need proper foundation in our Christian walk. Kailangan po yun. So today we are going to study well these verses on this teaching of Jesus Christ. Actually, I will just read the mouthpiece of Jesus right now. And I believe in my heart
heart, that the Holy Spirit will be speaking to our heart today, to know and understand the proper foundation, because this is the basic Christian foundation that we should have in order to continue on to live this life with peace, joy, and victory. Amen. Hallelujah. What is foundation, by the way? Foundation is the lowest and yet the most important part of a building, which is in direct contact with the soil and transfers loads from the structure into the soil. Generally, the foundation can be divided into two groups, shallow and deep. The shallow foundation transfers the loads to a superficial layer of the soil, and the deep kind transfers the load to the deepest part of the soil. So foundation support the structure. It supports the structure and transfer it load into soil or rock layers with sufficient carrying capacity and proper deployment features for supporting the structure. So in this building, it cannot be made and cannot be approved if they don't have proper foundation. Because any building like this, 3 floors, should have the best and the strongest foundation must be. You know why? Because it will collapse if the foundation of every building is not fitted to the 3 floors building, or is not able to contain the whole building. So it will collapse without proper foundation. So our foundation right now is the foundation of the every structures that men are doing. So you see, foundation here is very important in every houses. Even in your own house, kahit hindi siya building as bahay lang siya na normal house, it must have a foundation. Did you see some structures na hindi pa natapos? So nagsimula pa lang? Nakakita ba kayo? Nakita niyo ba meron silang dinidig sa ilalim? O sa bahay niyo, di ba? Nagdig sila sa ilalim. Because foundation is very important in a house or a building. Without proper foundation, madali po yung matumba. Malakas na hangin, mga bagyo, it will crash. And that's what Jesus is saying. What's the main function of the foundation? So the main functions of the foundation can be known as follows. Number 1, it provides the general lateral stability of the structure. Nagbibigay siya ng stability sa isang structure. Foundation is in the service of providing surface for implementing the structure na kailangan. And it also evenly distributes the load. The intensity of the load is reduced for it to be within the same tolerance capacity of the soil. Evenly distributes the load. Ibig sabihin, yung foundation, they see to it na ang lahat ng kabigatan ay evenly distributed. It resists in front of soil movement and holds the building still. So, maghahawak siya. Hawakan niya yung building in order not to be shaking, no? Or shaking. So, it also stirring as a result of water flow. And other issues related to the land's humidity are partly solved by implementing a foundation. So, pag mayroong mga tubig at may mga baha, ito pong kanyang, dahil sa foundation, yung ang mga soil or lupa na nasa building na yan, hindi po basa-basa matatanggal. Because it was surrounded with cement and rocks and properly made layers for it to be more stronger. Okay. So
foundation. Why Jesus is saying about building your house. Now, so, himay-himayin po natin ngayong mga panahon. Jesus was talking about two kinds of people. One is the wise man who built his house upon the rock, who hears the voice of God and obeys God's word. Second is the foolish man. The foolish man hears God's voice. Nakikinig siya, he listens God's voice, but he never do God's command. So he was told by Jesus as a foolish man. Alam niyo ano ang foolish? Alam niyo ba ano ang foolish? Crazy. Sabi ni Jesus, crazy are those people who listen to my word and do not obey them. Yun po ang tawag ni Jesus sa mga tao. Nakikinig lang, ngunit hindi tinutupad ang salita ng Diyos. That's foolish people. Foolishness. So, two kinds of people, wise man and the foolish man. This wise man and foolish man, according to Jesus, both build their houses. Silang dalawa ay gumawa ng kanilang mga bahay. So, ano itong houses na ito? Houses represents our lives. Ito po ang sinasabi ni Jesus na bahay na iyong binibuild up dito sa mundo ito. You build your house, your life, you build your house, but there are two kinds of foundation that these two people build. What are the two kinds of foundation? Founded on the sand. Ang isa, founded on the rock. So, dalawang klaseng pundasyon ang ginawaan ng bahay na ito. Ang isa, ginawa niya founded by the rock. Gisimento niya, nilagyan ng concrete, meron pang mga bato. Yung isa naman, ginawa niya doon sa buhangin. And now, we will see kung sino yung matibay. A house firmly founded on the rock looks like this. Okay. Ganito po kabusisi ang paggawa ng isang building. It is founded and secured. Tingnan niyo yung picture niya. You will see that it's really a stable rock. Sino itong rock na sinasabi ni God? Rock represents God. It is unshakable, immovable, unchanging, steadfast, and faithful. So yun po ang sinasabi ni Jesus, that those who listen to His voice and obey His command, they are the wise men who follow God. Wise men. Kasi meron po maraming magagaling sa salita ng Diyos. Sabi nila, they were in the church, they were active in the church, but they are not following God's command. So, ito po ang sinasabi ni Jesus. Both of these people, the wise and foolish men, listen to God's word. Nakikinig sa salita ng Diyos, and yet isa sa kanila ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. And even known by Jesus as the foolish man, who founded his house upon the sand. So now we will talk about the rock.
Ano ang sun? Sun represents temporal things. Sun represents temporal things. That the worldly people loves. Ano yung mga temporal things? Non-lasting. Temporary lang. Changes. It fades. Movable. Shakeable. Easily ruined. Yun po ang mga sun. So ano yung mga example ng mga sun na madali mawala? Ang beauty mo. Maganda ka ngayon, after 10 years, tulungan ka na. No? Di ba ako noon, ganyan din, maganda yung face ko. Pero ngayon na tumatanda ako, may mga wrinkles na. Nag-iba na yung mata. Ang mata natin noon, sa kabataan ko, pa ganyan. Ngayon, pa ganyan. Ganun yan siya. Because beauty fades. Beauty changes when you becoming older. Just like temporary. Your money. Temporary lang ang money, but people founded their lives on the sun. Sad to say that people founded their lives on money. At doon nila nilagay yung buong buhay nila sa pera. At kung mawawala yung pera sa kanila, nagpakamatay na. So, this morning, at noon, I went to salon to have my cleaning sa aking nails. Then I was sitting there, waiting for my turn, and then finally I have. Then isang manicurista natapos na siya. Then, umupo siya sa tabi ko. Sabi ko, Lord, bakit siya umupo sa tabi ko? Inuubos, isito pa naman siya. Sabi ko, wala akong pesos. Pero gusto pala niya makipag-usap. Sabi niya, alam mo, ma'am, meron talaga akong kinawaan na isang client ko dito. Ano nangyari? Abroad kasi siya, ma'am, tapos marami na siyang pera, nakapagawa siya ng bahay, meron siya sasakyan, at marami din siyang naipon ng mga alahas sa mga gold. Ngayon, ma'am, isang araw, umuwi siya, ma'am. Pag-uwi niya, ang kanyang asawa may iba na talagang doon nakatira sa kanyang ginagawang bahay. Na-shock siya para nawala sa sarili. Para siya nabaliw talaga mo. Tapos, nasundan pa yun, ma'am, nung umalis ang kanyang husband, iniwanan siya, nagsama silang babae, dinala pa yung mga alahas niya, dinala pa yung kanyang sasakyan. Lahat ng pera niya dinala pa ng alaga. The more siya na-down, ma'am, sabi ko, yan ang problema pag mag-found ka sa iyong sarili doon sa. Kasi itong nangyari. So ano na nangyari sa kanya? She tried na bumalik siya sa abroad, ma'am, pero pinauwi siya kasi parang nawawala na siya sa sarili. Pinauwi siya ng amin. Pagdating niya dito, ma'am, parang mag-one off na parang wala siya, natulala, kanya. Tapos, ma'am, ng isang araw lang, ma'am, nagpakamatay na siya. Tinalik niya yung kanyang liit. Tinalian daw ng tali ng manok. Ha? Bakit siya namatay sa tali ng manok? Sabi niya, I want you, ma'am, kasi namatay talaga siya na naputol din, ma'am, pero namatay talaga siya, ma'am. Kung kawawa naman siya. Sabi niya, oo, kawawa talaga. Walang utang na loob ng lalaki na yun. Sabi ng bakla na nanilinis sa akin, sana may nag-pray din siya. Sabi niya, oo, dapat kasi meron tayong relasyon sa Diyos. Yun ang sinabi niya. Dapat kasi may kausap sa Diyos. Dapat hindi natin gawin pundasyon ang mga bagay sa mundo ito. Dahil itong pagmamahal ang iyong asawa, tayo, temporaryo lang po tayo. Hindi po yan magtatagal sa buhay mo. Hindi po yan forever. But if you founded yourself on God, hindi ka madaling matumba sa panahon pagsubok. Sa panahon ng mga grabing problema, nakakatayo ka pa rin dahil ang pundasyon ng buhay mo ay ang Diyos. Ang kasama
God's way for him to kill herself. Dahil kasalanan ang napakaramdaman. Amen? So, foundation is very crucial in our Christian life. And as mothers, mga babae, tayo po yung pinagkukuhanan ng lakas ng ating mga anak. Tayo po yung pinagkukuhanan ng lakas ng ating mga asawa, ng ating mga pamilya. We need to be strong. And how can we be strong? Let us put God as our foundation sa buhay natin. Amen? Can you say amen? Yes. Because if we need to be stronger, to be to be an overcomer, to be a conqueror, we need God in our side. Hindi natin kaya sa ating sariling kakayanan. Kahit anong talino mo pa, kahit anong skills mo ka pa, kahit anong ano pa yung mga kakayahan mo. When sudden problems will come, pressures will come in your life, then hindi mo malaman na ikaw pala ay weak during that time. So, it's good and it would be the best thing sa bawat buhay ng tao na may Diyos tayo. Amen? Dahil ang problema, anytime mo pupunta sa atin yan. The storms, the flood that Jesus said are the fractures of life. Ito po. So, you see, temporary lang yung pera, temporary lang yung not-lasting yung mga kagandahan. I remember before when the lahar of Mount Pinatubo spread out po yung nag-volcanic eruption. Grabe, umabot sa saan. I was in Laguna before, in Pami, when I was 21, naglahar siya. Nagtaka, ang daming puti. Tapos galing na dito yung volcano. Grabe, ang layo ng pinupuntahan. You see, we went to Olongapo, to Olongapo, after a year. Nakita namin yung magagandang bahay. Ito na lang sa ibabaw ng atin, natabunan na ng lahat. So, saan na ngayon ang iyong dapat? In a twinkling of an eye, the boasting of man will vanish. In a twinkling of an eye, yung kahambog natin, yung mga ginawa natin, o mga pera natin, o mga bahay natin, nawawala yan. But if you have God in your life, hindi siya nawawala sa buhay mo. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Say, praise the Lord! Praise God! Hallelujah! So, it changes, it fades, movable, shakeable, easily rolling. Yun po ang foundation kung doon mo ipinundar ang buhay mo sa buhangin. So, ano ang buhangin? Ang buhangin, mga temporal things of this world na mawawala lang sa isang mata. I was reading about Kurt Cobain. He was a great singer in 1990s. Icon po siya. Grabe ang kasikatan ni Kurt Cobain. He's a handsome man, very talented. But at the age of 27, nagpakamatay din. You see? Kahit meron pala siya, lahat ng mga tao na siya, hindi nila pa rin magsigay ng Nirvana group. Hindi nila ma-accept until na pinag-uusapan pa rin siya. Because he was an icon. But why he killed himself? Because the devil wanted to steal, to kill, and destroy. Without God, you can easily be the prey of the devil. Ikaw magiging biktima ng demonyo pag hindi ka magbigay ng iyong buhay kay God. When you have God in your life, He will be protecting you. He will be with you kahit pa anong sasabihin ng amo mo, kahit mga anong klase mga pagsubok ang mararanasan mo, makayanan mo yan. Dahil meron kay Diyos. I remember Mount Mary's testimony before. It was so difficult for her when she was working in Singapore. Grabe ang trabaho. Grabe ang pasakit ng amo na matanda. Pero bakit nakayanan niya ang 2 years? Nag-aral pa siya sa Bible School doon sa Singapore. Sino ang nagbigay sa kanyang kalakasan? Si God yun. Hindi yun si Miss Iris. Si God yun. Amen, Mama?
siya. It was God who gave her strength na matapos niya ang kanyang kontrata. Kahit ayaw na niya, natapos niya. At natapos din niya ang pag-aaral niya sa Bible School. You see, how the Lord help us in the times of problem. Kaya don't allow yourself to found yourself ng trabaho na ilagay mo na lang lahat ng panahon sa trabaho without having time with God in prayers. Gawin mo yan na ang Panginoon yung pinakauna sa umaga natin. Amen? Let us stand up at pag-isip mo pa lang, thank you Lord, nag-isip ko kung hindi ako namatay kanina. Diba? Yung iba mo, sa gabi, namatay na. Ang iba natutulog pag-umaga, hindi na nagising. So, are you not thankful na nagising ka kada umaga? That's why I'm so thankful. No, many times I felt I was, naka-experience ako na, namatay talaga ako. Ang tigas ko na. But God saved me. Pinag-pray na ako ng kapatid ko nila. Unique, weird pa yung pag-pray na sa akin. Hindi na daw talaga ako magising sa tigas na ako. Tapos, naglagay lang siya, naglupot yung pastor ko na kapatid ng papel. Nilagay niya dito sa aking dito. Pinag-pray niya ako in the speaking in tongues, in spiritual prayer. Pag-pray niya, nakita ko yung sarili ko, nagano na ako, lumilipad na. Tapos nakita sila. Nung nag-pray siya, narinig ko yung speaking in tongues. Narinig ko, nakita ko ang sarili ko, bumalik ako sa aking katawan. At bigla ako na. So that's how God is powerful. Amen. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So, ito po yung kaibahan ng rock and sun. No? Hindi stable ang sun, but rock is stable because it's God who is the rock. So, ano yung mga trials na kanilang naranasan? This both person na pinag-usapan ni Jesus dito, sabi ni Jesus, both of them experience the same trial. So, it does mean that lahat, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, pareho kayo magkakaroon ng mga pressures sa inyo. Pareho po tayong magkakaroon ng problema. God never promised us that when we know God, when we have relationship with Him, na wala tayong problema. God has not promised us that we will have a problem-free life. But He promised us that when we are in trouble, He will be with us. Amen? Siya yung kasama mo. Yun ang maganda doon. They both experienced trials. Flood came, wind blew, and beat their houses. Na ang dalawang bahay na kanilang ginawa na binindira were beat by the wind, by the floods. And what happened? Okay, so take note that the storm, the floods, and rain represents the pressures of life. So what happens to both of them? Ano kaya ang nangyari sa dalawang ito? Hallelujah. So, God would like us to understand that even yung mga mayayaman ay meron din mga problema yan. Kung ang problema mo hundreds or thousands, ang mayayaman millions. Ang bilyonaryo billions. Kasi malalaki yung tax nila. Sa property, no, I remember, yung maliit yung property, ang mahal pala ng tax. Kaya gusto ko ipatitulo na siya ako. Na-prepare lang ako 50,000. Yun pala, ang babayaran ko 120,000. Ang laki, ang mahal. Dahil hindi na pala nila binabase doon sa pagbili mo. Binabase na nila kung ano na ang value ng lupa. You see, grabe na ang value ng lupa na nabili ko. Mag 1.5 na siya, and 600,000 ang bili ko. Now, pinabayad naman ako 120. Hindi ba ako kasali doon yung titulo? So, ang laki-laki ng gastos. No? So, ganun din sa mga milyonaryo. Yung mga properties ni kagaya dito, malaki bayad ko every year. Ang mga tax dito kaya pinaparintahan nila ng mahal din. Kasi malaki ang bayad ng mga properties.
Okay. So there are many pressures in life. Be it you are poor or you are rich, middle rich, lahat to may problema. Amen. But there are two kinds of results. May dalawang result ako. You see here, the house number one, makita natin, the house that is founded on the rock, stand firm. Tingnan nyo yan. Nangatupad na lahat ng malalaki ng mga kahoy. Ngunit, tingnan mo yung bahay na simentado, na tininig sa magandang pundasyon. Hindi na lang natira. Ito naman, nasa gitna ng grabing mga waves, ng strong water, but still, you see, it stands still. Hindi siya it never was shaken. It's not moving even. Hindi siya napintahan. It was not affected because it was built upon the rock. Yun po ang makikita natin na result. So the house that is founded on the rock, on God Himself, will stand firm. Nagkaroon ng problema pero nakakatayo pa rin. Pangalawa, the second house that founded on the sand fell at great crash. Fell at great crash. Grabe. Walang naiwan. Tingnan mo yung bahay. May naiwan ba? Meron mga kamoy na iba. You see? Kasi founded lang siya sa buhangin. Hindi siya maayos na pagkakas. That will happen to any life who are founded on the temporal things of this world. If you found yourself to your beauty, pagkapangit mo, magpakamatay na. If you found yourself to your husband, pag mawala ang husband mo, magpakamatay na. Kasi ginawa mong Diyos ang iyong husband. Ginawa mong Diyos ang iyong pamilya. Ginawa mong Diyos ang pera. O ano pa man mga bagay na meron ka. Your possessions, you make them your God, the foundation of your life. So once these possessions, the wealth, the beauty, and the things around us that we love most, and that we founded our life to those things that are temporal, then you will be crushed. You will be crushed. Na walang maiiwan. No? Naawa ako sa dalawang bata na iniwan niya. Ang isa 10 years old pa lang. So, nagpakamatay ka, hindi mo ba inisip sa dalawang mong anak? What will happen to your children? That's the thing. Kung wala kang Diyos dito. Kung wala kang Panginoon dito, madadala ka sa iyo. So, we need to choose today kung sino ba talaga ang pundasyon ng ating bahay, ng ating buhay. Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 14, it says here, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is made, which is Jesus Christ. So sino pa lang ating foundation? Si Jesus Christ. The cornerstone, the foundation of every life, every family, the foundation of every home. Sabi nga, the families that prays together stays together. Because you make God the foundation of you. So take time this time sa inyong bawat puso at sa ating bawat buhay. We need to remember that we need God in our life. And not only for you, but also to your family. Start to introduce Jesus in your house. Kung mag-call kayo o video call kayo sa inyong pamilya, start talking to them about God. Start talking to your children na magbasa kayo ng Bible. Na, alam niyo ba, kailangan natin si Jesus. Husband ko, sabihan mo siya mag-pray tayo. Hindi lang puro mga salita na hindi masyadong
us ng honey, love, alam mo, natutunan ko na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. At ngayon, napaalis ako, kailangan na ito na siya ang ating pundasyon sa ating pamilya. Dahil para hindi mag-iba ang pamilya nito, gawin natin siya yung sentro sa buhay natin. Sentro ng ating relasyon. Sentro ng ating mga anak. Let us pray together. Mag-pray kayo. Mag-pray din ako. Mag-pray tayo kada video call. I-pray nyo ang mga anak mo. I-pray nyo ng blessing, protection. I-pray mo ng mga anak, ang iyong asawa, ay magkaroon ng mga tao o pastor na magtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. O ikaw magiging pastor ng iyong pamilya. Ikaw ang magiging tagapagturo sa kanila ng salita ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Most of you, yung mga anak na maliliit pa, ilagay mo sa puso nila na mahal sila ng Diyos. Na si Jesus yung napakamatay para sa kanila. Amen? Amen ba? Yes. We need God. There was a story of a worker in the church. He was diagnosed to have a hepatitis C. Pagka-diagnosed ng hepatitis C, nawala na siya ng pag-asa. So, na-discourage siya kasi noon ang mga hepa, ang hirap ma-heal, walang cure. So, talagang nawala siya ng pag-asa, hindi na siya naganahan magsimba, hindi na siya nag-work, hanggang hindi talaga siya na-recover. Meron namang isa na babae, makatanda. Siya po, hindi pa masyadong matanda. Mama ng isang pastor. Na-diagnose siya ng cancer. Pero na-surprise yung pastor na anak. Tinawag niya pinapunta niya sa bahay. As nung pumunta ng kanyang mga anak, nasa stage 4 ang mama, so mamatay na siya. Ang mama nila ang nag-pray, yung may cancer, na surprise na sa prayer ng mama nila. Sabi ng mama nila, God, salamat sa buhay na ibigay mo sa akin. Ang napakasaya ko na nakilala kita. Salamat sa opportunity na nabuhay ako dito sa akin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay magbantay sa aking mga anak at babalik na ako sa iyo. Thank you, Father God. Praise your name, God. In Jesus' name, Amen. Wala kang problema. Prayer. Sinanggap na niya. At meron siyang relasyon sa Panginoon na ang pagkamatay, sabi ng Bible sa Philippians 1:21, if I'm not mistaken, sabi nito, for me to live is Christ, but to die is gain. Ang pagkabuhay ko ay kay Kristo at ang aking pagkamatay ay gain sa akin. Ano yung Tagalog sa gain? Ganansya. Dahil ano man, kasi sabi ni Jesus, when you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, He will give you eternal life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pagkamatay ng physical body, mga kapatid, sabi ng Hebrews 9:27, it is destined for a man to die once, but after that, he will face judgment. So, ibig sabihin na, kung namatay, babaangon po tayo lahat at haharap tayo sa paghuhukom. At sa panahon ng paghuhukom, bubuksan yung libro ng buhay. Ng aklat ng buhay, bubuksan ko yun. Titingnan mo, nasulat yung pangalan mo. Kaya na, magtingnan ka kay Jesus. Sabi natin sa prayer, isulat yung aking pangalan, Panginoon, sa aklat ng buhay. Nanigurado na tayo para nakasulat. Pagbukas, dyan si Nerissa, American, si Richie. Kung nakalista pala ang mga pangalan, praise God, makapasok ako sa langit. Kasi kung hindi nalista, wala nang ibang lahat. Dalawa lang yung destinasyon, heaven and hell. So, merong buhay na walang hanggan, meron din kamatayan na walang katapusan. So, yung mga walang kombinasyon kay Jesus, diretso talaga yan sa impyerno. No? Yung mga gumagawa ng kasalanan, diretso sa impyerno. Kahit mabait ka pa, kung wala
tao. Dahil si Jesus lang ang makapagbigay ng kaligtasan. No? Those who will receive Him and believe in His name, believe and receive His name, He will be giving them the right to become children of God. Diyan magkaroon. So, sigurado ba tayo sa ating buhay ngayon? Yan ang tanong ko sa iyo, ng bawat isa. Are we connected to Jesus Christ? Is our foundation, life's foundation, is in God? Nasa Panginoon ba? Sa Kanya na ba? Binigay ka na ba? Amen! Sigurado ka na ba? Amen! So once you said Amen, yes Lord, I receive you as my Lord and Savior, I am yours and you are mine. Amen! Parang dimsum nyo lang sila. No? Akin ka na Panginoon, sa iyo na rin ako. So once you give your life to God, siya na bahala din. Tutulungan ka niya magbago sa bawat araw. Mag-pray ka lang, lumapit ka lang, tutulungan ka niya sa mga problema mo. Kasi partner mo na sila sa buhay mo. Siya na yung personal Lord and Savior mo. And that's what the good thing of having God, the foundation of our life. Amen? It is not because you memorize the Bible that you have a foundation. It is because you do what the Bible says. Amen? Sabi ni Jesus, the man who hears my voice and obey my command, he is a wise man who built his house upon the rock. The rain came, the wind blew and beat that house, but that house never fell. Because it is founded upon the rock. So, sino daw yung wise man? Yung nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-memorize ng salita ng Diyos, at sumusunod sa salita ng Diyos. It is not enough to memorize. Kahit memorize mo pa lahat, kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, wala pa rin. So, Jesus wanted us to hear and obey His word. Do not be like the foolish man who hear God's word, listen God's word, memorize God's word, but not doing God's word. Meron kong gano'n mga kapatid. Memorize ang Bible, pero ang ugali, wala pa na yung katapusan. Rak-rak dito, rak-rak doon. Lahat ng mga salitang hindi magaganda, lumalabas. May isang story po dyan. Si Mama. Active daw masyado sa bahay. Praise the Lord, hallelujah. Pag-uwi sa bahay, naku, grabe ako mga. Sabi ng mga anak, meron kami gustong i-suggest sa iyo. Ano yung mga anak? Pwede bang doon ka na nagtumira sa simbahan? Bakit naman? Ayaw na labas sa akin. Kita namin, nasa simbahan ang balik mo. Pero dito, grabe na. Grabe ang mga mo. Hindi namin makikita yung pagbabago sa iyo. You see, iba, hindi po pwede nasa simbahan ang balik natin. Pag uwi natin sa bahay, ang ibang-ibang ugali natin. So we must be consistent with what we believe. No? Kung ano yung pinanampalatayaan natin, dapat yun ang sinusundan natin. We know God that He's loving. Amen? Then be loving to others. We know God that He's forgiving. Then be forgiving to others. We know God that He's merciful. Then be merciful to others. Maawain ang Diyos. So siya yung pinapalatayaan mo. Tinatanggap mo yung salita ng Diyos. Bakit hindi ka maawain sa ibang tao? Bakit ang bait-bait natin sa simbahan, ngunit paglabas natin, iba ang bunganga natin? Bakit hindi pareho? Dual personality, bipolar ang diagnosis. Mapunta tayo sa psychiatrist. So, God would like us to have one way. Remember? Sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Makinig ka, magbasa ka, mag-memorize ka, ngunit sundin mo yung salita ng Panginoon. Magsisimba ka na. Pagpunta mo sa tindahan, yung timbangan ng bigas mo, iganon mo na. Kulang na 1 gram. Para makaginan siya. Bakit gano'n? May ginansya ka na sa presyo.
kasi kulang. No. Dagdagan ka ng presyo, huwag ka na mag-change. Because God knows everything. Amen? So God would like us to have a balanced Christian walk. And Christianity is not about duty. Christianity is not about the name of the church. Christianity is not about being active in the church every week, every day. Christianity is transformation and a true relationship with God na may papabago. Amen? I hope and pray that this message of Jesus Christ right now will give us a right lesson sa buhay natin. So, ano yung mga lessons na binigay dito? Number one, it is foolishness to build your life on the temporary things of the world. Pangalawa, building your life on the sand will be miserable. Pangatlo, hearing God's word and not obeying it is foolishness. Ang apat, it is wise to build your life on God, the rock, which gives you eternal gains. Panglima, building your life on God will always be secure. Sigurado ang secured ang buhay mo. Pang-anim, hearing God's word and obeying it is a wise decision which leads to a secured life. Secured ang buhay mo. Life here on earth is short and uncertain, but life with God is meaningful, uncertain, sigurado. Ang buhay dito sa mundo, short lang at hindi sigurado. Ngunit ang buhay mo na may Diyos ay sigurado. Secure at sigurado. Klaro kung saan ka papunta. It should be used wisely for His glory and honor. Amen? Do not be like King Solomon. King Solomon was known to be the wisest king in their time, in their generation. And yet, dumating sa buhay niya na kahit ang galing-galing niya, kahit i-bless siya ni God, nangyari, na-overwhelm siya sa wealth, sa kanyang kayamanan. Isipin mo, may 700 siyang wives at 300 kakonkubines. Ilan na? 1,000. At ito ang nakasira sa kanya. Ang nangyari sa kanya, hindi na siya naging devoted kay God. Dahil yung iba niyang mga wife, nagpatayo na ng mga idols, ng mga Diyos-Diyosan na nagalit ang Panginoon. You see, praise God, kasi nakabalik pa siya, nang matanda na siya. Nakabalik siya, sabi niya, vanity and vanity, everything is meaningless. Naintindihan niya, na-realize siya nang tumanda siya, nakahim siya ng tawag kay God. Na-realize niya na lahat pala ng ginawa niya, no? He's the one who wrote Ecclesiastes and Proverbs. Kasi doon niya nalaman mga kamalian at doon niya sinulat ang tamang pamumuhay. At sabi niya, meaningless na pala ang lahat ng bagay. Kayamanan, lahat ng meron ka, meaningless without God. Yun ang sinabi. So sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, verse 3, sabi niya, this is the conclusion of the whole matter. Believe God, obey God, fear God, and obey His command. For this is the whole duty of God. Amen? Let us all stand up in our sisters. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, God. I praise you, Lord, today, God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin ngayon, Lord, ang nabigyan namin. Na buhay na ito, this life is like a house of God that we need to build on the proper foundation. This is you, God. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, to give your lives to you, God, today. Hallelujah, hallelujah, Father. Natutuo yung pakipagrelasyon niya sa iyo, Panginoon. At ang mga babae, women that are here, mothers, singles, oh God, who are here, Panginoon. They will also share to their families, God, na kailangan ka ng pamilya nila. They will also teach their children and pray their children that they will have relationship with God, that they will fear God. Sabi ni King Solomon,
Kahit siya ay magaling, memorize niya ang mga salita ni Lord, ngunit hindi niya ito nasunod ang lahat. At sabi niya sa katapusan ng buhay niya, meaningless ang lahat niya. Meaningless. Vanity. Every word of the people are vanity. Every word under the sun is vanity. And the conclusion of the whole matter, sabi niya, is to fear God and obey His name. For this is the whole duty of God. Amen. Praise God. Let us sing the song. Let's contemplate today our life. Do we really give our life to God? Makipag-usap ko kayo sa Panginoon ngayon, hapon na po. At sabihin mo kay Lord God, please help me for the tutuloy pagbigay ko sa aking buhay sa Panginoon. Sabihan mo Panginoon Lord, marami pa po akong kakulangan, ngunit ikaw po ang bibigay sa akin ng kaalaman upang sabihin kita Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
that you died on the cross for me. But you are buried and risen again. Forgive me, O God.